Guys, finally, dumating na rin yung in-order ko na Axial SX30 na Jeep Rubicon. Matagal ko na talagang gustong bumili nito pero wala talaga akong mahanap locally. Wala sa Shopee, wala sa Lazada, wala sa ating mga paboritong suking tindahan dito sa Philippines. So, nakiusap ako sa sister-in-law ko sa Singapore and sakto umuwi siya this weekend. So, nabili ko siya from Buddy's RC for $149 or around 6,700 something. So, mura siya kung tutusin, di ba? Compared sa locally and as well sa Shopee and Lazada. Kasi I think parang nasa 8,000 siya sa Shopee. Kahit bawasan mo pa ng voucher, mahal pa rin. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung excitement ko para makita nyo lang yung packaging and yung reaction ko na rin para dito sa Axial SX30. Now, the reason why na bumili ako nito is although meron na akong 1/10 scale, hindi mo naman siya malalaro kahit saan, di ba? Ito, pwede mong laruin kahit saan. Pwede mong laruin dito sa studio lang, pwedeng pag kumain kayo sa labas, or anywhere. Kahit nga sa mall, pwede mo ito laruin. So, yeah, excited lang ako. So, let's get into it. Alright, so dito na yung box para sa ating Axial SX30. Ang napili kong variant is the Jeep Wrangler JLU kasi ito talaga yung gusto ko. Ayoko nung Bronco and K10. Actually, yung K10 maganda kasi maganda yung performance niya out of the box. Pero mas gusto ko to kasi maganda yung value with different accessories out of the box. So ito na yung packaging niya. Again, nabili ko to from Buddy's RC sa Singapore for 149 SGD. So nakasale pa siya apparently. So around 6,700 plus lang siguro siya pag kinonvert. So, dito yung package contents pero open naman natin yan. So, at the back, makikita natin yung mga different key features niya. So, I'm excited dito. Hindi ko muna siya i-upgrade kasi parang gusto ko muna siyang explore sa stock configuration niya lang. Okay? So, tara, unbox na natin. So, maraming salamat sa aking sister-in-law at sinabay nila sa pag-uwi itong box. Sabi ko maliit lang yung RC pero malaki nga pala kasi meron transmitter or yung controller. Nawala sa isip ko. So, tignan natin. Yung transmitter yung nagpapalaki sa kanya. So, ito yung accessory box. And then, we have a couple of package contents dito. And then, yung mismong RC na. There you go. So, bago natin tignan to, check muna natin yung mga kasama dito sa packaging niya. So, this is going to be my first Axial RC. Una sana ang plano kong bili dati yung Basecamp, pero hindi natuloy kasi wala akong mabili locally. So, I end up getting the Vanquish VS410 Phoenix Portal RTR, which is probably a better decision na din. So, inside the accessory plastic bag, meron tayong instruction manual. Medyo makapal siya. In different languages kasi. And then, we also have a quick start guide kung di mo gustong basahin yung manual. Ayan. Makikita mo yung mga information. Colored pa. And then we also have a sort of catalog siguro. So, one size does not fit all. Tapos, meron pa tayo dito para sa naman, sa tires and other components. Ayan, makikita mo kung gaano kadami yung mga maliliit na details na ginawa dito. Kaya medyo may kamahalan din siya considering na maliit lang siya. And then, of course, we have a set of stickers kung gusto nyo ikabit or idikit sa body shell. Okay? So, move on naman tayo ngayon sa box ng ating transmitter. Tignan natin yung quality ng transmitter ng Axial. First time ko lang to magkaroon ng Axial. Oh, mayroon pa pang ibang mga accessories dito. Pero before that, silipin natin to. We have a slip sheet, servo saver. So, sa to? Sa servo niya. Kasamang charger. So, USB lang siya, which is convenient na din. Yan. So, typical na USB charger. Okay. And then, we have a bunch of different molded accessories, I believe. Yun yung reason bakit ito yung pinili ko kasi maraming value na makukuha. Although, yung ibang variant is mas capable sa crawling right out of the box. Mas gusto ko pa rin to. So, we have molded fenders, I believe. Ayan. So, may mga different fenders tayo if you're into that. And then, ito ano ba to? Ito, hindi ko alam kung ano to. Pero may kasama siyang ganyan. And then, aside from that, meron tayong maliit na screwdriver. Ayan. And then, meron pang iba. Hindi ko pa ma-recognize kung ano to mga to, pero kasama siya sa packaging. And finally, we move on sa transmitter. So, medyo maliit lang siya. And may kasama na rin siyang
batteries. There you go. So may kasama siyang 4 na AA battery. And here's the transmitter. Maliit lang siya. Ito yung nababasa ko sa internet eh. Reklamo nila bakit daw dinesign na hindi pwedeng itayo. Which makes sense talaga. Nakakairita nga naman yun. So, kaya siya ng one hand. Yan. Medyo malayo lang pero kaya naman. May foam. Walang dito. Walang kahit ano dyan. Dito lang sa gilid yung mga trim natin. May LED, and then on the other side, may mga switches for your limiter and then yung steering. Tapos may power button. And then other than that, dito na yung ating throttle. Tapos yung batteries natin, I believe dito sa ilalim. So accessible siya, mabilis lang siyang ma-setup. Compared dun sa transmitter ng Vanquish ko na parang tatanggalin mo pang ganun. So, ayan. So let's move on na sa star of the show, which is the Axial SCX30 Jeep Wrangler. So, may mga zip ties dito. Alright, so, eto na yung ating Axial SCX30. Ang ganda guys, ang cute. And magaan lang talaga siya. And it's just the size of my hand as you can see here. Sobrang convenient gamitin. So, let's go around. Tingnan natin kung ano yung mga features niya. So, here on this side, makikita natin ang daming mga scale details, mga molded accessories. Meron tayong shovel, may axe, meron tayong hijack dito, may side mirror, may blackout mga salamin, tapos may mga may mga door handle pa, may stickers and all that. And then, ang cute din ng tires niya, ang liit-liit lang. Tapos may fenders din siya. And then pagdating sa likod naman, meron tayong spare tire na usable kasing laki nung nakakabit. And then meron tayong tail light, may sticker din, and may may salamin din sa likod, may bumper din. And may may lagayan ng tow hitch. Nice. And then on this side, meron tayong dalawang jerry can dito. Isang para sa gas, isa para sa tubig. And then we have the same molded panels and molded accessories dito. Tapos, in front, meron tayong bumper. Meron tayong dalawang working headlight. Tapos, meron tayo dito na grill niya. May bumper. Ang cute-cute lang talaga. Tapos, meron tayo ditong, light bar. Pero, unfortunately, hindi siya umiilaw. Understandable. Kita nyo naman, napakalit. Pag umilaw pa yan, ako talaga naman. May wiper din na namumove. Woo! Namumove yung wiper. Oh my goodness, grabe yung detail. Namumove yung wiper niya. Tapos may mga iba pang mga molded accessories pa dyan. Tapos sa taas naman, meron tayo ditong pag nabalahaw ka. Yan, alam ko natatanggal to pero ayaw mo nang tanggalin for now. And then we have a couple of storage boxes and of course yung ating extended roof rack. Napakaganda talaga ng detail. So pang ilalim pala, pakita ko. So meron tayo ditong, ang tawag dun, high clearance na links. Tama ba? And then, of course, meron tayong mga axles dito. Yung kanyang power button pala andito din. Pero I think kailangan mo siyang i-hold. So, hindi siya basta-basta mati-trigger. And then, we have our axles. There you go. Ang cute. Ang cute lang talaga. Yun naman sabi ko. And worth it talaga siya. Ngayon pa lang. Unboxing pa lang. Okay. So, tara. Open natin. Paano ba ito i-open? I think, hihilahin mo lang siya dito sa harapan. Yun. Hihilahin mo lang siya sa harapan. And then, there you go. So, unahin muna natin yung ilalim nung shell. So, ayan. Dito yung frosted pala siya na separate plastic pala yung kanyang mga windshield and mga glass panels kuno. And then we have yung latch niya para sa kanyang lock. And then yun. And then pagdating naman sa mismong chassis, andito pala yung battery. Nakakabit na rin pala, hinahanap ko kasi kanina doon sa unboxing So again, yung headlight niya dito nakakabit lang sa chassis, so hindi mo problemahin na nakakabit siya sa shell. And then we have here our 880 na motor. Pwedeng i-upgrade yan syempre. And then we have our cables and connections. And meron tayo dito yung kanyang receiver, and I guess talagang naka-built-in na dito. Yan. So ito yung battery niya, naka-secure siya ng rubber or silicone. And napakaliit lang. Tanggalin natin para makita nyo. So, hindi naman siya connected as expected. Pero, ang cute. So, 160 mAh, 2S 7.4 volts. Yan. Ang cute pati ng battery. And then, ito na siya. So, merong may locking din para sa cable ng battery.
So, tara! Paandarin na natin, setup natin, and pakita ko rin sa inyo yung mga pinrint ko na course para sa kanya, although hindi pa yun tapos. Pero yun nga, napaka-cute niya. So, nakabit ko na yung battery, automatic na on yung ilaw, and bago natin kabit yung shell, pakita ko lang sa inyo yung andar niya sa ilalim. So, ito na yung ating transmitter. You know. Okay. Tapos ito naman siya sa taas. Para may karoon lang kayo ng idea. Yan o. Ang cute lang talaga niya. Grabe, yun ang masasabi ko. So tara, kabit na natin. By the way, gusto ko lang ipakita pala yung headlights and taillights. Yan, built-in sa chassis. Ang cute-cute ng taillight, ang liit. By the way, yung weight pala niya with the battery is around 144.5 grams lang. At least for the Rubicon or yung Jeep variant, 144.5. Alright, so ito pala yung napiprint ko na 3D printed course. Gawa ito para sa SCX24, pero tignan natin kung kakayanin ng ating SCX30. Okay. Slow and steady. Oh! Atras tayo. Sumobra tayo. Okay. Aba! Aba! Talaga naman. Kaya. Nice. Ibang angulo naman. Nice. Kaya ba? Let's go. Okay. Nice. Pabalik. Try natin bumalik. Okay. 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 Buhay. Nating matras kasi masyado mataas to. Okay. No! Muntik na. Alright. This is fun. I'm telling you guys. Kahit dito ka na sa bahay. Let's go. Oh my. Patapos na tumumba pa eh. Last one before we wrap this up. Let's go. Kaya mo yan. Mataas to. Mataas muna tayo. Diretso lang. Oh no! So yun lang yung isa sa niya. Drawback niya. Medyo mataas yung kanyang center of gravity. Top heavy din siya kasi syempre may mga accessories pa siya compared to let's say the Bronco or even the K10. Actually yung K10 yung pinaka maganda for crawling sa kanilang tatlo kasi mataas yung clearance nun eh. Kaya mo yan. Yan, pasok na. Huwag ka nang tutumba. Yun, let's go! Okay. Alright. Easy. This is so much fun, guys. Alright, so let's do a few close-up shots para mas ma-appreciate nyo ang ating actual SCX30. Kayang-kaya niya mag-slow crawl. Hirap lang talaga tayo sa kanyang top-heavy na na body. Kaya mo yan. Tuloy mo yan. Let's go! Okay, survive that. So, let's proceed to another angle. Alright, so, ito madali na lang to kasi flat lang to eh. There you go. Kaya mo yan. There you go. Yay! Alright, so last na. Dito naman tayo manggaling sa angulo na to. Let's try slow and steady. Let's go. Kayang-kaya. Easy. Alright, so let's wrap this up. Alright, so to wrap this up, nakita nyo naman kung gaano ako kasaya dito sa ating actual SCX30. A simple 3D printed course gaya nito brings so much fun kahit dito lang sa loob ng bahay. Pag umuulan, pagka pagod ka, pag hindi mo kayang lumabas, you can still have fun with the actual SCX30. So pag naging available to locally, bumili na kayo guys kasi I think mabilis lang ito mauubos agad. So yeah, feeling ko sa lahat ng scale maliban sa 110, ito yung isa sa magandang i-explore. Ang susunod kong bibilin probably is 118 scale para meron tayong micro 130 and then 118 and then yung 110 scale nga. So, yun. So, I'm excited for more content na ilalabas natin dito sa ating channel. So,
Hopefully mag-subscribe kayo and see you in the next one guys. Have a great day. You're awesome.